May nakuha ka ba dito sa goods na ibinigay ng DSWD? Wala po. Anong naging problema, sir, dun sa naging serbisyo ng barangay? Ayaw po pirmahan ng kapitan yung phone namin dahil hindi daw po ako ang personal na pumunta sa bahay niya. Nagbigay ka ba ng kahit man authorization letter? Sinabi po ng MSWD na pwede daw yung anak ko na kumuha, nandun po daw yung pangalan niya, nakalistad po doon sa form. May nakuha ka ba dito sa goods na ibinigay ng DSWD? Wala po. Pero kayo ba, nagbaka sakali kayo na pumunta rin sa barangay? Hindi na po kami pumunta. Bakit po? Ano ba ang gusto mo mangyari ngayong araw? Maano niya yung pang-abuso niya po dito sa amin. Ano po ba yung pangalan ng inyong inireklamong kapitan? Gabriel C. Tuason Jr. po. Parang parehas Po. ata kayo ng Apelyido. apelyido. Magkapatid po kami sa ama. Dapat may effort sa magkabilang parte, sir. Knowing na si Kapitan is a public official, dapat may mga efforts din siya na dapat i-exert para mag-reach out sa mga constituents niya. Dapat sana hindi kasama yung mga personal issues natin, no? Kasi kung irereklamo mo si Kapitan, dapat based doon sa kanyang performance as a public official. Dito po kami para magreklamo po sa aming barangay captain dito sa Barangay Rosario, Lingayen, Pangasinan. Ayaw pong pirmahan po yung form namin sa DSWD, ayuda para sa mga nasalanta po ng pagbaha ng Bagyong Krising saka Dante Imong saka Habagat po. Kaya ngayon po lumalapit po kami sa inyo na humingi po ng tulong para maaksyonan niyo po itong ginagawang pang-aabuso po ng aming barangay kapitan dito sa Barangay Rosario, Lingayen, Pangasinan. Sana po ay matulungan niyo po kami dito sa aming problema. Magandang araw po sa inyo, sir. Magandang araw naman po, sir. Ano po ba yung pangalan ng inyong inireklamong kapitan? Gabriel C. Tuason Jr. po. Parang parehas ata kayo ng Apelyido. apelyido. Kamag-anak po ba ito? Magkapatid po kami sa ama, sir. Anong naging problema, sir, dun sa naging serbisyo ng barangay? Ay doon po nila dinidistribute po yung relief sa bahay niya. Sir, hindi po sa Barangay. public places po, hindi po sa barangay hall o kaya sa covered court. May nangyari na pag-a-apply kayo dun sa mismong barangay pero hindi ito tinanggap? Opo. Bakit po hindi tinanggap ng barangay ang inyong aplikasyon para umano dun sa pagsisik ng assistance dun sa inyong barangay? Porque hindi daw po ako ang pumunta doon, personal. Nagbigay ka ba ng kahit man authorization letter dun sa sinasabing authorized representative para may pinangahawakan lamang sila? Nung pumunta po ako sa MSWD, nandun yung mga anak ko, yung anak ko sa distribution. Sinabi po ng MSWD na pwede daw yung anak ko na kumuha kasi nandun po daw ang pangalan niya, nakalistad po doon sa phone. Napirman ko na rin po yung phone. Saan ka ba nagpasa muna? Sa barangay o sa MSWD mismo? Bibigay po ng anak ko doon sa staff ng DSWD. Opo. So ito, may picture tayo. DSWD din ang nag-distribute ng sinasabing goods. Opo. Okay. Kasama po ang MSWD. Okay, may nakuha ka ba dito sa goods na ibinigay ng DSWD? Wala po. Ayaw po pirmahan ng kapitan yung phone namin. So parang ang proseso, yung barangay ang magsucertify sa iyo na ikaw ay dapat bigyan ng sinasabing relief goods na ito. Opo. Okay. Kaso ayaw pirmahan ni kapitan. Okay, ayaw daw ni kapitan dahil Dahil hindi daw po ako ang personal na pumunta sa bahay niya. sino Doon ang po mismong ginanap sa bahay niya pumunta po. doon sa bahay ni Kap? Yung pamangkin ko sa kayong anak ko. Ngayon naman, sinubukan mo ba pumunta mismo makipag-reach out kay Kap para kung ano magawan mo ng paraan? Hindi na po kami pumunta doon kasi doon po ginanap sa bahay niya. So hindi na Tinanong ko nagkaroon ng ng mga- pag-uusap. Wala na po. Eh di ba kamag-anak mo naman to? Kasi ang gusto naming malaman, bakit ayaw pirmahan? To think na kamag-anak mo pa si kapitan. Ewan ko doon, sir. Basahin ko lang dito para sa ating mga nanonood ngayon. Ang naging statement ni Kap, it just so happens na mukhang ayaw ata tumanggap ng tawag sa aming programa. Pero siguro bago natin basahin yung mismong statement, gusto ko muna na tawagan muna natin yung si Kapitan. Try natin, baka sumagot si kapitan. Siguro iparinig lang natin yung mismong linya para marinig ng ating mga nanonood ngayon na tinawagan natin siya, sinubukan natin kunin ang panig niya, pero hindi siya sumasagot sa ating tawag. Ayan, sige nga, tingnan natin kung mag-reach. Ayan, so mismong narinig ninyo ngayon na wala mismong sagot or parang mukhang nakapatay ang telepono ni mismong Kap Gabriel Tuason Jr.
Tignan natin yung mismong statement ni Kapitan Yes. ukol dito sa issue na ito. So nakausap ng bitag ang inireklamong kapitan na si Kapitan Gabriel Tuason Jr. at nangako itong sasagot sa programa pero ngayon ay hindi na matawagan. Nakita niyo naman kanina na cannot be reached. Ayon kay Kapitan, ang anak lang daw kasi ni Noel ang nagpapirma sa kanya ng DSWD form at hindi personal na si Noel. Ang instruction daw kasi ng DSWD ay mismong beneficiary ang dapat na magpapirma. Pero bilang solusyon, ang natanggap na ayuda na lamang daw ni Kapitan para sa kanyang pamilya ang ibibigay niya kay Noel. Ay, okay. Mukhang sabi lang niya, bilang solusyon, ang natanggap na ayuda na lamang daw ni Kapitan para sa kanya. Wow! So, dapat mang may nakaalat sa tao na yan, tapos pinahirapan mo ba? Imbis na lang nagawan mo ng paraan, sabihan mo, papuntahin mo, o tawagan na lang natin yung mismong tao para mabigyan ng karapat-dapat para sa kanya. So, ang gagawin mo, yung dapat para kay Noel, hindi mo na lang ibibigay, pero sa'yo ibibigay mo sa kanya. Tapos kukunin mo din yung kay Noel? It doesn't make sense. Parang pinahihirapan lang isang tao. Kung sana lang sumagot itong mismo si Kapitan, di sana wala na tayong problema. No? Ang aking siguro mensahe para kay Kap, sana naman ayusin mo na yung mismong problema na ito. This is just a simple problem na hindi humarap ang tao. Bakit kinakailangan paabutin na hindi siya mabibigyan? Bakit hindi nilang gawa ng paraan na tawagan man lang siya via phone or whatsoever na sabihin, papaano ka ba dito sa anak mo na may pinapakuha ka ba or what na ayuda? Sir, opo. Ganyan. Sige, pirmahan ko na to. Ba't kinakailangan in mismong technicality, dadaan pa sa technicality? Marami tayo nakakita mga opisyalis ni Kapitan or kahit sino mga government officials na kung saan kapag merong involved na mga sinasabi natin ng mga kamag-anak or kung sino man nakaalitan man nila, they always put it into technicality. Ibig sabihin, lagi nila dinadaan ang rason na merong teknikalidad na problema kaya hindi nila mabigyan. Pero kung tutuusin mo, napakababaw na problema at pwedeng magawa ng solusyon. Correct? Pero ang gusto ko rin linawin dito kay Sir Noel, nandiyan ka pa po ba? Opo, Sir Noel, bakit kayo po, sabihin natin nung araw na yon, busy kayo. Nung mga sumunod na araw po ba, baka sakali kayo na pumunta sa barangay? Hindi na po kami. Bakit hindi po? Kayo po ba talaga ay hanggang ngayon may conflict pa dito sa Kapitan, sa half-brother ninyo? Saka hindi naman po nagjo-duty ang Kapitan sa barangay hall. Hindi po, simple lang sir. Kasi technical ang sagot ni Kapitan. Sabi niya, ang tanging magre-receive lang yung beneficiary. Pipirmahan niya kapag yung beneficiary yung humarap sa akin. Sabihin na natin, technicality. Pero kayo ba, nagbaka sakali kayo na pumunta rin sa barangay after nung seminar ninyo o kung ano man yan? Hindi na po kami pumunta po? sa barangay. Hindi naman po siya nagjo-duty doon. Saka, sir, pwede po kayong kausapin ng Hindi. Kasi kami, sir, sa nakikita ko lang ito, in my personal analysis lang, parang umiiwas din kayo dito sa kapatid ninyo, which is yung happen to be the barangay captain. Kasi talagang... Hindi po kung umiiwas, sir. Ganito, Sir Noel, ganito. Kasi nababanggit mo na meron kang problema sa pamilya or whatsoever it is. Dapat man lang sinubukan mo lang din na lumapit dun kay mismong Kapitan para ipakita na, Kap, nandito ako, pwede ko ba makuha? Kapag hindi niya i-approve, then in there mismo, that's already a conflict in itself. Yes. Now, dahil gusto mo humingi ng assistance sa barangay, siyempre, kapag sinabi ng barangay ang isang issue, di pumunta ka doon to possibly try and solve the issue. Hindi po pwede na isang punta mo man lang, tapos hindi ka in-accommodate, then sasabihin mo, hindi ako ginawa ng paraan ng barangay kaagad. Now, yun na nakikita ko posibleng problema din sa iyong side. Nakuha mo, Sir Noel? Teka mo. Hello, sir. Kaya hindi na po kami pumunta sa Kapitan, sir, kung ano-ano kasi pinagsasabi doon sa video na pinasa ko po sa inyo. Sir, gusto lang po kayo kausapin ng pamangkin. Hindi na. Ikaw yung mismong complainant. Ikaw na lang yung kausapin namin. Ngayon, sir, may binabanggit kayo kanina na umano'y video. Ano po ba yung sinasabi ninyo na video? Akala ko ba wala ka doon mismo nung nagpapapirma kay Kapitan? Wala po ako doon, sir. Yung video na po, kasi nandun po ako sa bayan, tinawagan ko po na huwag kayong magpahalata na nagbibideo kayo sa picture nyo yung ginagawa nila dyan sa bahay niya. Sabi ko sa mga
sa anak ko sa pamangkin. O, kausap mo na yung mga pamangkin mo at anak mo, ba't hindi na mo na lang pinabigay yung telepono at kinausap si Kapitan? Hindi niya tatanggapin. Sino Hindi ang niya po bumubulong tatanggapin, dyan? sir. Talagang personal po yung ginawa sa amin. Alright, so sir, tatanungin na kita ngayon. Ano ba ang gusto mo mangyari ngayong araw? Magreklamo po, sir. Naintindihan ko sir na gusto mo Pagbatihan na lang po natin magreklamo. yung ginawa, Tinatanong yung kita, video po ano na bang binigay gusto po sa mong inyo. magawa dito kay Kap? Maano niya yung pang-abuso niya po dito sa amin. Gusto Kasi mong hindi lang managot ako si po Cap ang dun sa nangyari. Ginagawa niyang ganyan. Pero gusto ko lang din i-clarify ngayon, kakausapin ko muna yung DLG, dyan ka muna, Sir Noel, para lang i-clarify yung ganitong klaseng sitwasyon. Ngayon, sa kabilang linya ngayon, makakausap natin si Attorney Chester Diwas, Regional Legal Officer ng DILG Region 1. Magandang umaga po sa inyo, ma'am. Yes, sir. Basically, sa pag-distribute ng mga ayuda, sir, may mga guidelines po tayo dyan na sinusunod. So, kung ano po yung nasa guidelines, dapat sundin ni Kapitan sa pag-distribute ng, or pag-determine ng mga beneficiaries. Yes. Yung susunodin. Parang, ang nakuha ko kanina, based doon sa pakikinig ko, kailangan yung beneficiary mismo ang pupunta kay CAP at magpapapirma ng form. Kung yun ang guidelines ng DSWD, then, siguro hindi naman po absolute yung, tingin ko lang po sir ha, kasi hindi naman po tayo masyadong technical dito. Yes, yes. Hindi naman po siguro absolute yung rules na yon. Baka may Tama. mga exemptions. Tama. Kumbaga, may mga valid reasons kung bakit hindi makapunta yung isang tao kay Kapitan para magpapirma, then siguro pwedeng i-consider yun ni Kapitan. Yes, And tama. isa ding point sir is, kilala naman po ni Kapitan yung mga constituents niya, kung sino Tama. talaga yung Exactly. pwede niyang bigyan, yung mga eligible na beneficiaries, at saka kung pwede po yung hindi. Kasi, syempre, nasa isang barangay po ang mga yan, sir. Tama. Pero sa side po ni Sir Noel, kung sa tingin niya ay naagrabyado siya doon sa actions ni Kapitan, pwede din naman po niyang ituloy kung ano po yung magiging reklamo niya. Kasi dadaan naman po yan sa due process. Matanong ko lang dun sa parte naman na kung saan itong complainant sana ay pwede na lang sana tawagan ng kanyang pamangkin or anak or kahit man lang sinabi ni Kapitan, kausapin ko na lang via phone para lang i-verify kung talaga nagpapakuha siya. Yung mga ganun, ma'am, na instances sana na pwede gawan na lang mismong paraan ni Cap bago niya pirmahan. Kasi para sa akin, ma'am, masyadong mababaw yung sinasabing issue or problem na dahil hindi yung tao na ito yung pumupunta at nag-a-apply kaya hindi binibigyan. Kasi ang sa akin, ma'am, I think it's too technical, but the technicality of it is too shallow na pwede naman gawan ng paraan para mabigay. Kasi sayang naman yung relief goods na ibibigay sana sa kanya kung i-hold naman din. Yes, sir. Tama po. Dapat may effort sa magkabilang parte, sir. Knowing na si Kapitan is a public official, dapat may mga efforts din siya na dapat i-exert para mag-reach out sa mga constituents niya. Now, ma'am, ano bang nakikita niyo na posibleng naging basis ni Sir Noel na mag-complain po sa mismong DLG regarding this matter? Kasi I do understand, nabanggit naman ni Sir Noel na ito ay kamag-anak niya, meron may mga alitan sila. So, what if, ma'am, if personal and professional matters ay naghahalo pagdating sa case na ito? Yes, sir. Dapat sana hindi kasama yung mga personal issues natin, no? Kasi kung irereklamo mo si Kapitan, dapat based doon sa kanyang performance as a public official. Tama. Attorney, no, is it possible na magawa na lang ng paraan siguro na mapag-usap itong magkabilang panig si Noel at itong si Cap para ma-resolve yung sinasabing issues na i-separate ang personal at professional? Kung katanggap-tanggap talaga na dapat sila bigyan ng sinasabing relief goods or ayuda or whatsoever it is, edi dapat bigyan sila. Pero if not, then hindi. Pero it should be under the proper guidelines. Hindi yung ilalagay lang under technicality dahil may certain alitan or whatsoever it is, attorney. Is that possible? Yes, sir. Possible po. Yun po talaga, sir, ang ini-encourage natin ngayon. Kailangan natin mag-settle, no? Sa pinaka-unang step pa lang ng alitan, dapat sinisettle natin yan sa baba para hindi na lumaki ng lumaki. Yes. Yun po yung ini-encourage natin ngayon. So, as much as possible, sana po magkausap yung dalawa at mag-settle. Alright. Maraming salamat po sa inyo, attorney. Nandiyan pa ba si Sir Noel? Opo, sir. Okay, ganito. Hindi sumagot si Cap sa aming tawag ngayong araw. Napakadali sana ng problema na ito kung sanang sumagot na lang siya. Mukhang ayaw niya sumagot. So, ang gagawin ko na lang, mismong DLG na lang ang mamamagitan sa inyong dalawa. Kung meron kang talagang problema sa kanya na hindi niya sineseparate ang personal na bagay sa professional,
then talagang dapat filean siya ng complaint pagdating sa problema na yan. Nakuha mo, Noel? Opo. Okay. So, ganito, makikipag-coordinate ang aming staff pagkatapos ng programa para pag-usapin kayong dalawa, ikaw at yung mismong kapitan, doon sa DILG to seek clarification ano ba ang naging problema dito sa issue na ito. Kasi tama naman ang sinabi ni Ma'am na dapat gumawa sana ng hakbang si kapitan na para man lang nagawan na lang ng kahit anong paraan na mabigyan ka ng sinasabing relief. Kasi nga, kung base naman sa assessment, ay karapat-dapat ka naman. Okay, sige po Sir Noel, ha, kami magpapasalamat sa inyo sa paglapit niyo po sa amin at mag-i-schedule po ang ating DILG in coordination sa staff namin para papuntahin kayo at itong mismo si Kapitan. Okay po, sir? Opo, sir. Pero siguro huling mensahe ko dito para kay Cap Gabriel, sana naman sa susunod, pagka nag-uusap na sa mismong DILG ay dapat gawan mo na ng paraan para mapag-usap kayo na maayos. Ihiwalay ang personal sa professional. Dapat tayo ay maglilingkod at magseserbisyo sa publiko na sino man yan. Kapatid mo, kamag-anak mo, na hindi mo kasundo, kailangan pa rin natin na magserbisyo ng maayos. Yan naman siguro ang masasabi ko kay Cap. So dyan tayo nagtatapos sa reklamo na ito. Itong mas pinalakas, mas pinalawak na bagong ipabitag mo helpdesk.